Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2007-14. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Labis na nagulat si Alvin nang marinig niya ang tungkol sa pagkakaroon ng 10,000 inscription saint weapon sa Dow Marshall Saint Land mula kay Jano. Pagkatapos ng lahat, ang 1,000 inscription saint weapons ay nagkakahalaga na ng 10 milyong contribution points sa Saint Land ng Fire Worship Sect. Ilang contribution points ang halaga ng isang 10,000 inscription saint weapon noon? Nang marinig ni Alvin ang susunod na sinabi ni Jano, para siyang tinamaan ng kidlat. Matagal siyang hindi nanambalik sa katinoan. Ang 10,000 inscription na saint weapons ay ang super saint weapon sa 10 great saint weapons ranking. Nagulat si Alvin. Hindi man lang naisip niya na ang 10 mahusay na super saint weapons sa 10 great saint weapons ranking ay ang maalamat na 10,000 inscription saint weapons. Hindi niya nakatagpo ang iba pang 9 na super saint weapons sa 10 great saint weapons rankings, ngunit ang Devil Seal tablet ay nasa kanya ng mahabang panahon. Dahil dito, alam na alam niya ang Devil Seal tablet. Bukod sa kayang sirain ng isang Devil Cultivator, tila wala itong ibang espesyal na kakayahan. Ang energy boost mula rito ay mas mababa pa sa isang ordinaryong saint weapon. Nang marinig ni Alvin ang paliwanag ni Jano, sa wakas ay napagtanto niya na ito ay bahagi ng mga espesyal na katangian ng isang 10,000 inscription saint weapon. Ang 10,000 inscription na saint weapons ay iba sa 1,000 inscription saint weapons, 100 inscription saint weapons, at maging ang 10 inscription saint weapons. Ang iba ay magbibigay ng mataas na energy boost kung mas mataas ang bilang ng mga saint inscription na nakasulat sa kanila. Bibigyan nila ang gumagamit ng mas malakas na pag-atake. Ang 10,000 inscription saint weapons, gayunpaman, ay hindi nakatuon sa pagpapalakas ng lakas ng isang tao. Alam na alam ito ni Alvin dahil ang Devil Seal tablet ay hindi isang saint weapon na maaaring magpalakas ng lakas ng isang tao. Hindi ako makapaniwala na ang super saint weapon sa 10 great saint weapons ranking ay ang maalamat na 10,000 inscription saint weapons. Hindi lamang iyon, ngunit mayroon lamang isang celestial grade saint inscription master na maaaring mag-inscribe ng 10,000 inscription saint weapon sa kasaysayan ng Dow Marshall Saint Land. Nang isipin ito ni Alvin, lahat ng uri ng emosyon ay bumalot sa kanyang puso. Kasabay nito, napagtanto din niya na ang isang celestial grade saint inscription master ay isang tunay na henyo. Sa katunayan, umiral pa rin hanggang ngayon ang 10,000 inscription saint weapons na naiwan niya. Bukod dito, kinilala rin sila bilang pinakamakapangyarihang saint weapon sa Dow Marshall Saint Land. Tinawag pa sila ng mga sumunod na super saint weapons at nirerango pa sila sa 10 great saint weapons ranking. Ang 10 great saint weapons ranking ay kumakatawan sa 10 pinakamakapangyarihang saint weapons sa Dow Marshall Saint Land. Hanggang ngayon, hindi pa sila malalampasan. Natural, alam na alam ni Alvin na kung ito man ay ang kanyang 7 treasures exquisite pagoda o ang ilang celestial supreme treasures, kabilang ang Jasper Celestial Sword, sa 7 treasures exquisite pagoda, lahat sila ay madaling malampasan ang 10 dakilang super saint weapons. Hindi sila saint weapons kundi celestial supreme treasures. Hindi sila mula sa mundong ito. Galing sila sa Devata realm. Para sa kadahilanang ito, hindi sila maihahambing sa iba pang mga armas. Sa Dow Marshall Saint Land, ang celestial grade saint inscription master na nag-iwan ng 10 mahusay na super saint weapons na nirerango sa 10 great saint weapons ranking ay talagang isang hindi pa nagagawang henyo na nag-iwan ng walang pamana na kilala. Ang Celestial Grade Saint Inscription Master at ang Celestial Grade Inscription Pen ay parehong maalamat na nilalang. Para naman sa Quasi-Celestial Grade Inscription Pens, maaari silang pinuhin ng ilang Quasi-Celestial Grade Saint Refinement Masters na dalubhasa sa Weapons Refinement daw, patuloy na sinabi ni Jano. Bukod dito, ang mga materyales na kailangan para pinuhin ay napaka-refine. Karaniwan, ang mga parang celestial grade na Saint Refinement Masters lang ang mahihirapang maghanap ng mga material na iyon sa sandaling ito. Makikita ng isang tao ang lakas ng ating Fire Worship Sect at ang iba pang 2 dakilang sekta bilang ang 3 pinakadakilang sekta sa Upper Province ng Dow Marshall Saint Land.
hindi mahirap para sa kanila na maghanap ng mga materyales na kailangan para magpino ng Celeste isang inskripsyon. Gusto ni Master na humingi ng tulong sa isa sa mga sekta, kailangan niyang mangako ng kapalit o sumali sa sekta. Tumigil sandali si Jano bago niya sinabing, kadalasan, kailangan nilang mangako na tutulong sa pagsusulat ng ilang thousand inscription saint weapon sa hinaharap. Ganito rin ang paraan ng pagkuha ng fire worship sect sa karamihan ng thousand inscription saint weapons. Tumango si Alvin. Nais ng quasi-celestial grade saint inscription master na gamitin ang 3 dakilang sekta para tumulong sa paghahanap ng mga materyales na kailangan para pinuhin ang isang parang celestial grade inscription pen habang ang 3 dakilang sect ay nais na ang quasi-celestial grade saint inscription master ay mag-inscribe ng 1,000 inscription saint weapons. Naging kapaki-pakinabang para sa magkabilang panig ang pagtulong sa isa't isa. Dahil dito, kahit ang celestial grade inscription pen ay hindi isang bagay na makukuha ng lahat, lalo pa ang maalamat na celestial grade inscription pen. Ang halaga ng parang celestial grade inscription pen ay hindi isang bagay na maihahambing sa 9-star inscription pen, sabi ni Jano, na tinutulungan si Alvin na maunawaan kung gaano kahalaga ang quasi-celestial grade inscription pens. Tulad ng para sa celestial grade inscription pen, ito ay isang maalamat na bagay na makukuha lamang ng isang tao kapag may swerte. Senior Brother Jano, kanina sinabi mo na ang celestial grade saint inscription master ay nakapagsulat lang ng 10,000 inscription saint weapon sa buong buhay niya. Nangangahulugan ba ito na namatay na siya? Biglang nagtanong si Alvin na nalilito. Oo. Tumango si Jano. Ang kanyang habang buhay ay hindi kasing haba ng mga ordinaryong tao dahil sa kanyang pagsusulat ng 10,000 inscription na saint weapons. Hindi lamang napinsala nito ang kanyang mental at pisikal na lakas, ngunit napinsala pa nito ang kanyang habang buhay. Pagkatapos niyang isulat ang 10,000 inscription na saint weapons, hindi na siya makalusot sa street. Sa panahon ng kanyang buhay. Dahil dito, hindi niya naabot ang immortalidad, ayon sa alingaw-ngaw na siya ay isang martial genius na may isang madilim na indigo na innate spiritual root. Gayunpaman, dahil sa dahilan na ang Dao Martial Saint Land ay hindi pa nahati sa Upper Province at Lower Province, ang cultivation environment ay hindi niya napag-isipang masira ang katotohanang iyon. Ang anyo ng Saint Celestial Stage, ang heaven-defying form, sa tamang panahon, kung siya ay matagumpay na nakapasok sa 7th form of the Saint Celestial Stage, ang heaven-defying form, siya ay magkakaroon ng habang buhay ng universo sa oras na iyon, makakapag-inscribe siya ng higit sa 10,000 inscription saint weapons. Emosyonal na napabuntong hininga si Jano nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Walang iniwan ang senior na iyon. Tanong ni Alvin. Sa alamat, pagkatapos niyang mamatay, nag-iwan siya ng legacy ng kanyang saint inscription art, ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam kung saan niya iniwan ang kanyang legacy. Sagot ni Jano, pagkatapos niyang mamatay, ang 3 dakilang sekta, kasama ang aming fire worship sect, ay nagpadala ng napakaraming tao at gumastos ng malaking halaga ng resources para lang hanapin ang legacy na iniwan ng Saint Celestial na iyon. Kung ganoon, nangangahulugan ba ito na ang legacy na naiwan ng Celestial Grade Saint Inscription Master ay nasa Lower Province? Tanong muli ni Alvin. Oo. Tumango si Jano. Noong panahong iyon, ang Dao Martial Saint Land ay hindi pa nahahati sa Upper Province at Lower Province. Ang Dao Martial Saint Land ay mayroon lamang Lower Province noong panahong iyon. Napakaganda kung mahahanap ko ang lugar kung saan iniwan ng Celestial Grade Saint Inscription Master ang kanyang legacy. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Alvin. Natural, alam niyang isa lamang itong malabong mangyari. Napakaraming taon na ang lumipas, kahit na ang 3 malalaking sekta ay hindi mahanap ang lugar kung saan iniwan ng Celestial Grade Saint Inscription Master ang kanyang legacy sa kabila ng paggastos ng malaking halaga ng resources. Sa anong batayan niya ito mahahanap? Pagkatapos umalis sa palasyong nagbebenta ng Saint Weapons, ipinagpatuloy ni Jano ang pagdadala kina Alvin at Malcolm sa iba pang mga palasyo. Kasabay nito, kung saan man sila magpunta, parami ng parami ang tumitingin sa kanila. Upang maging mas tumpak, nakatitig sila kay Alvin. Siya si Alvin. Siya ang pumatay sa tunay na disipulo, si Wenyang, at nanalo ng 1,000,000 contribution points. Masyadong huli akong dumating at hindi ko nasaksihan ang death duel sa pagitan nila ni Wenyang. Sayang. Sayang. Dapat mong bilangin ang iyong sarili na maswerte.
Sinasabi na higit sa 70% ng mga taong nanood ng Death Duel ay natalo ng maraming contribution points. Halos lahat ay tumaya na si Wenyang ang mananalo. Ang mga disipulong ito ng Saint Land na nakatitig kay Alvin ay dumating lamang sa Central Square hindi pa katagal. Dahil dito, hindi nila nasaksihan ang death duel sa pagitan nina Alvin at Wenyang. Hindi ba't si Senior Brother Jano nakatabi ni Alvin? Mukhang magalang sa kanya si Senior Brother Jano. Paanong hindi siya magiging magalang? Batay sa lakas na ipinakita ni Alvin ngayon, kahit na si Senior Brother Jano ay maaaring hindi katugma para sa kanya. Tama. Narinig ko na kahit si Senior Brother Jano at ang tatlong Palace of Death's Bronze Flame Elders ay hindi nakakuha ng bakas ng sword technique na ginawa ni Alvin para patayin si Wenyang. Ibig sabihin, ang sword technique ni Alvin ay napakabilis na kahit na ang mga powerhouse sa second form of the Saint Celestial Stage ay hindi makakahuli ng bakas nito. Narinig ko na kumain pa si Wenyang ng isang ipinagbabawal na tableta na nagpapataas ng kanyang Saint Origin sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, sa huli, pinatay pa rin siya ni Alvin. Sayang. Ang ganoong mataas na grado na ipinagbabawal na tableta ay dapat na nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang 10,000 mga punto ng kontribusyon, tama ba? Kung iisipin ay sinayang iyon ni Wenyang ng ganoon lang. Sayang. Maraming mga alagad ng Saint Land na nakakilala kay Jano ang nagpatuloy sa pagtalakay sa lakas ni Alvin sa kanilang mga sarili. Sa ilalim ng gabay ni Jano at ng kumpanya ni Malcolm, binisita ni Alvin ang lahat ng mga palasyo sa Central Square at nalaman ang tungkol sa mga ito. Habang bumibisita si Alvin sa mga palasyo, kumalat na parang bagyo sa Saint Land ang balita tungkol sa pagpatay niya sa tunay na disipulo, si Wenyang, sa palasyo ng kamatayan ng Saint Land. Hindi lang iyon, ngunit mabilis din itong kumalat sa bawat minahan at sa Four Symbol Sanctums. Nang makarating sa Black Turtle Sanctum ang balita tungkol dito, nagkagulo ang Black Turtle Sanctum. 10 araw lang pumunta si Senior Brother Alvin sa Saint Land, ngunit nakapatay na siya ng isang tunay na disipulo. Panginoon ko! Totoo ba ito? Tunay na disipulo? Ito ay isang tunay na disipulo. Sila ang pinakanamumukod tanging mga alagad ng banal na lupa sa Fire Worship Sect. Lahat sila ay nasa Saint Celestial Stage o mas mataas. Ang isang tunay na disipulo ay talagang pinatay ni Senior Brother Alvin. 2008. My goodness! Gaano kalakas lumaki si Senior Brother Alvin? To think na kaya niyang pumatay ng isang tunay na disipulo sa Saint Land. Sa kanilang mga mata, ang mga tunay na disipulo ay mga taong kanilang tinitingala. Mayroon silang mataas na posisyon kumpara sa mga disipulo sa Four Symbol Sanctums. Gayunpaman, ngayon, may isang taong talagang humila ng isang tunay na disipulo pababa mula sa pedestal na kanilang inilagay sa mga tunay na disipulo. Ang taong ito ay walang iba kundi si Alvin na nagmula sa Black Turtle Sanctum. Ang isang tunay na disipulo ay hindi kailangan bilang isang Saint Celestial Stage powerhouse. Huwag kalimutan na sa ating Fire Worship Sect, hanggat ang mga henyo na iyon na may indigo innate spiritual roots ay nakakalusot sa Divine Saint Stage, maaari din silang maging isang tunay na disipulo. Ang disipulo ng Black Turtle Sanctum ay may pag-aalinlangan na nagsabi. Marahil, ang tunay na disipulong pinatay ni Alvin ay ang ganitong uri ng tunay na disipulo na ang cultivation base ay hindi pa umabot sa Saint Celestial Stage. Sa katunayan, ito man ay isang martial, daw o devil cultivator, kapag nakapasok na sila sa Saint Celestial Stage ng kanilang mga katawan, ang magiging stage ng Saint, 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 ang stage ng stage, ang magiging stage ng Saint, ang magiging stage ng street. Ang powerhouse sa unang anyo ng Saint Celestial Stage ay higit na nakahihigit sa pinagsamang lakas ng 10 powerhouse sa tuktok ng Quintessential Saint Stage. Maraming tao ang sumang-ayon sa mga salita ng alagad ng Black Turtle Sanctum na ito. Malaki ang posibilidad na iyon. Sa tingin ko, imposible para sa senior brother na si Alvin na pumatay ng isang tunay na disipulo na ang cultivation base ay nakapasok na sa Saint Celestial Stage. Ang pinatay niya ay dapat na isang tunay na disipulo na may indigo innate spiritual root. Sa tingin ko rin. Maraming mga alagad ng Black Turtle Sanctum ang nagbulungan.
Hindi nila akalain na si Alvin na 10 araw pa lang sa Saintland ay may kakayahang pumatay ng isang tunay na disipulo na isang powerhouse ng Saint Celestial Stage. Humph! Lahat kayo nagkakamali. Habang ang isang grupo ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay nagpahayag ng kanilang mga pagdududa, isang disipulo ng Black Turtle Sanctum na may malaking katawan ang tumayo at sumingit, batay sa balitang nakuha ko, ang tunay na disipulong pinatay na si Senior Brother Alvin ay isang powerhouse ng Saint Celestial Stage na tinatawag na Wenyang. Wenyang. Maraming mga alagad ng Black Turtle Sanctum ang napakunot ng noo nang marinig ito. Naaalala ko na ngayon. Mayroon talagang isang tanyag na tao sa mga tunay na disipulo sa banal na lupain. Siya ay tila nakalusot sa Saint Celestial Stage ilang taon na ang nakalipas. Excited na bulalas ng isang alagad ng Black Turtle Sanctum. Naalala ko si Wenyang. Speaking of, kabatch ko siya noong pumasok kami sa Fire Worship Sect. Dahil dito, pinapansin ko siya. Bumantong hininga ang isa pang alagad ng Black Turtle Sanctum bago ngumiti ng pilit. Nakarating na siya sa Street Celestial Stage at naging isang tunay na disipulo, ngunit isa pa rin akong alagad ng Black Turtle Sanctum. Pagkatapos, kinumpirma muli ng ilang mga alagad ng Black Turtle Sanctum ang katotohanan ito. Si Wenyang ay talagang isang tunay na disipulo ng Saint Celestial Stage. Wenyang. Tunay na alagad. Powerhouse ng Saint Celestial Stage. Nang kumpirmahin ito ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ng sunod-sunod, muling nagkagulo ang iba pang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Wenyang. Hindi ba siya ang panganay na anak ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect? Sa sandaling ito, isang disipulo ng Black Turtle Sanctum ang sumigaw, pinatay din siya ni Alvin. Ang panganay na anak ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Nagdulot din ng panibagong kaguluhan ang pahayag ng alagad ng Black Turtle Sanctum na ito. Maraming mga alagad ng Black Turtle Sanctum ang nagpahayag ng kanilang mga pagdududa. Sigurado ka? Siyempre naman. Kumpiyansa na tumango ang alagad ng Black Turtle Sanctum. Pumasok ako sa Black Turtle Sanctum kasabay ni Alvin. Ako ay orihinal na isang disipulo mula sa isang third-rate na puwersa malapit sa Northern Plethora Sect. Dati, narinig ko na ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect ay nagpadala ng kanyang panganay na anak na lalaki, Wenyang, sa Fire Worship Sect. Gayunpaman, ang kanyang bunsong anak na lalaki, si Waldo, ay pinasok niya sa akin ang kanyang bunsong anak, si Waldo. Kay abangan, pinatay siya ni Alvin dahil sa pag-provoke sa kanya sa sandaling dumating siya, sabi ng Black Turtle Sanctum sa isang hininga. Ang tunay na disipulo, si Wenyang, ay talagang panganay na anak ng ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Nang marinig ito, maraming mga alagad ng Black Turtle Sanctum ang natulala. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay may pag-aalinlangan na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagdududa sila sa bisa ng balita. Kasabay nito, muling nagsalita ang alagad ng Black Turtle Sanctum na may malaking katawan na may mabilis na akses sa balita. Si Wenyang talaga ang panganay na anak ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Narinig ko rin na ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect ay may dalawang anak na lalaki. Ang kanyang bunsong anak na lalaki ay pinatay ni Senior Brother Alvin sa sandaling dumating siya sa Fire Worship Sect. Kung tungkol sa kanyang panganay na anak, narinig ko rin na ipinadala siya sa isa sa 3 dakilang sekta. Gayunpaman, hindi ko alam na siya ay nasa Fire Worship Sect. Hindi ako makapaniwala na ang panganay na anak ng ikalimang elder ng Northern Plethora Sect ay isang tunay na disipulo sa Fire Worship Sect. Hindi lang iyon, ngunit isa rin siyang powerhouse ng Saint Celestial Stage. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanan na ang kanyang panganay na anak ay pinatay din ni Senior Brother Alvin. Isang ekspresyon ng hindi paniniwala ang lumitaw sa mga mukha ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum habang pinag-uusapan nila ito sa kanilang mga sarili. Sigurado akong si Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, ay magagalit sa puntong magsusuka siya ng dugo at nalaman niyang pareho ang kanyang mga anak na pinatay ni Senior Brother Alvin, tama ba? Siyempre naman. Wow! Mabilis talagang dumating ang karma. Dati, galit na galit ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect at hiniling kay Senior Brother Alvin na magpakamatay. Hindi siya pinansin ni Senior Brother Alvin kaya ginamit niya ang pamilya ni Senior Brother Alvin para banta siya sa halip.
Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang isa pa niyang anak ay pinatay ni senior brother Alvin. Siguro kung may nalaman ba siya tungkol sa background at pamilya ni senior brother Alvin. Kung wala pa, talagang malaking kawalan ang naranasan niya. Sinasabi na ang panganay na anak ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, ay itinaas ang kanyang Saint Origin sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage pagkatapos uminom ng ipinagbabawal na tableta. Gayunpaman, sa huli, pinatay pa rin siya ni senior brother Alvin. Ito ay hindi lamang ang Black Turtle Sanctum, ngunit maging ang iba pang tatlong sanctum ay napuno ng mga katulad na talakayan. Agad na sumikat muli si Alvin. Ang kanyang kasalukuyang reputasyon ay hindi katulad ng dati. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Alvin ay nakatanggap ng pagkilala mula sa lahat sa Four Symbol Sanctums. Ang disipulo ng Fire Worship Sect na lumabas sa Four Symbol Sanctum at pumasok sa Saintland ng bahagyang higit sa 10 araw ay pumatay ng isang tunay na disipulo na ang cultivation base ay nakapasok na sa Saint Celestial Stage sa Palace of Death. Ito ang unang pagkakataon na may nangyaring katawa-tawa sa Fire Worship Sect. Kadalasan, ang disipulo ng Fire Worship Sect na kalalabas lang sa Four Symbol Sanctums at kakapasok lang sa Saintland ay hindi magiging ganoon kalakas. Hindi man lang nila maihahambing sa mga namumukod tanging elite na disipulo sa banal na lupain, lalo pa sa isang tunay na disipulo. Maaaring sabihin ng isang tao na muling isinulat ni Alvin ang kasaysayan sa Fire Worship Sect. Tiyak na maaalala ito sa mga darating na taon, at ang kanyang pangalan ay puputungan ng kaluwalhatian. Sa isang malawak na mansyon sa silangan ng Black Turtle Sanctum, ang unang silver flame ng Black Turtle Sanctum na si Elder Argus na nakatanggap lang ng balita ay galit na nagsimulang manginig ang kanyang katawan habang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Walang paabi, itinaas niya ang kanyang kamay at akmang sasampalin ang stone table sa kanyang harapan. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang sarili sa huli. Dahil kay Alvin, maraming beses niyang pinalitan ang stone table sa kanyang courtyard. Alvin. Paano niya nagawang patayin si Wenyang? At saka, nagawa niyang patayin si Wenyang kahit na nakainom siya ng ipinagbabawal na tableta. Baka sa mukha ni Argus ang kawalan ng paniwala. Huminga ng malalim si Argus bago siya pumunta sa Saintland para alamin kung ano talaga ang nangyari. Bilang isang elder ng Fire Worship Sect, madali siyang makapasok sa Saintland. Nang dumating si Argus sa Saintland, sa wakas ay kinumpirma niya ang balitang si Wenyang ay pinatay ni Alvin. Bukod doon, nalaman din niya ng detalyado ang mga nangyari. Kahit ang Palace of Death's Bronze Flame Elder sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage ay hindi nakakuha ng bakas ng huling pamamaraan ni Alvin. Sa sandaling naisip ito ni Argus, isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Alam na alam niya ang ibig sabihin nito. Nangangahulugan ito na si Alvin ay maaaring pumatay ng isang powerhouse sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage kung gusto niya. Pinaghihinalaan na ang lakas ni Alvin ay maihahambing sa ikatlong anyo ng Saint Celestial Stage nang ibigay niya ang kanyang assist type na divine ability. Sa sandaling naisip niya ito, agad na naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang hangarin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay naging halata na para bang may lalamunan siya. Sa sandaling ito, isang matinding pakiramdam ng panganib ang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dati, bagamat alam ni Argus na si Alvin ay maglalagay ng banta sa kanya sa hinaharap, naisip niya na makalipas lamang ang ilang taon. Gayunpaman, sa wakas ay napagtanto niya na hindi kailangan ni Alvin ng ilang taon para malampasan siya. Pagkatapos ng lahat, si Argus ay nasa ika-4 na anyo lamang ng Street Celestial Stage. Alvin, magaling ka talagang magtago ng iyong lakas. Hanggang ngayon, inakala ni Argus na itinatago ni Alvin ang kanyang tunay na lakas at ipinahayag lamang ang kanyang lakas sa panahon ng death duel nila ni Wenyang. Ang puso ni Argus ay puno ng pagkabalisa nang umalis siya sa Saintland. Pagkatapos niyang lisanin ang Saintland, hindi na siya bumalik sa Black Turtle Sanctum. Sa halip, umalis siya sa direksyon kung saan matatagpuan ang First-Rate Force, Northern Plethora Sect. Dapat kong mapansin kaagad si Elton tungkol sa bagay na ito. Sigurado akong hindi magsisikap si Elton sa pag-iimbestiga sa background ni Alvin ngayong patay na si Wenyang. Hanggat maaari nating mahanap ang background ni Alvin at makuha ang kanyang pamilya, tiyak na mahuhulog si Alvin sa ating bitag.
Naisip ni Argus sa kanyang sarili habang papunta siya sa Northern Plethora Sect, Alvin ay dapat mamatay. Kung hindi, sa loob ng ilang taon, kahit kami ni Elton ay hindi siya mapigilan. Nag-aalab ang puso niya sa pag-aalala habang iniisip iyon. Natural, hindi alam ni Alvin ang lahat ng iyon. Sa kasalukuyan, siya ay nasa proseso ng pagiging isang tunay na disipulo. Sa lupang banal ng Fire Worship Sect, bukod sa dalawang tradisyonal na pamamaraan, mayroong pangatlong paraan sa pagiging isang tunay na disipulo. Iyon ay upang patayin ang isang tunay na disipulo na ang cultivation base ay pumasok sa Saint Celestial Stage sa Palace of Death. Dahil matagumpay na napatay ni Alvin si Wenyang, isang tunay na disipulo, siya ay magiging isang tunay na disipulo rin. 2009. Kung nalaman ni Wenyang na nasa Netherworld na si Alvin ay matalinghagang natapakan ang kanyang katawan upang maging isang tunay na disipulo, malamang na magagalit siya na siya ay samuka ng dugo. Matapos palitan si Wenyang upang maging isang tunay na disipulo, nakuha ni Alvin ang karapatang manirahan sa dating tirahan ni Wenyang. Isa itong standalone na lumulutang na isla sa paligid ng Saint Island na may malaking mansyon. Junior Brother Alvin, ito ang dating tinutuluyan ni Wenyang. Pinangunahan ni Jano si Alvin sa dating tirahan ni Wenyang. Nang dumalo si Alvin sa seremonya para maging isang tunay na disipulo, si Jano din ang sumama sa kanya. Matapos maging pamilyar sa isa't isa, hindi nagtagal ay naging matalik silang magkaibigan. Si Jano ay isang taong malamig sa panlabas ngunit mainit na tao sa loob. Mas pala kaibigan siya sa mga taong tinuturing niyang kaibigan at hindi kasing lamig sa mga tagalabas. Senior Brother Jano, mangyaring pumasok at maupo. Sumenya si Alvin sa kanya at ngumiti. Siguro, sa susunod, magalang na sagot ni Jano, naging abala ka ng kalahating araw kaya oras na para magpahinga ka rin. Hindi ako pagod, umiling si Alvin bago sinabi, Senior Brother Jano, may ilang mga katanungan ako na gusto kong itanong sa iyo. Kung maginhawa, maaari ka bang pumasok sa loob? Kung hindi, kailangan kitang hanapin sa susunod. Hindi ito abala para sa akin. Umiling si Jano. Nag-aalala lang ako na pagod ka. Dahil may mga tanong ka, natural, sasagutin ko sila sa abot ng aking makakaya, Junior Brother Alvin. Pagkatapos ay sinundan ni Jano si Alvin at lumipad patungo sa mansyon sa lumulutang na isla. Napakalaki ng mansyon. May restriction formation pa ito. Ang formation na ito ay katumbas ng isang magandang pinto na maa-unlock lang gamit ang isang susi. Ang isa ay hindi makakapasok dito kung ang isa ay walang susi. Naturally, sino man sa Saint Celestial Stage o mas mataas ay maaaring pumasok ng puwersa kung gusto nila. Gayunpaman, kung nangyari iyon, babalaan nila ang mga nagpapatrulyang matatanda sa lugar na ito at ipapadala sa enforcement hall upang tumanggap ng matinding parusa. Whoosh! Sa pagtaas ng kanyang kamay, may lumabas na order token sa kamay ni Alvin. Ito ang tanda ng pagkakakilanlan ng isang tunay na alagad. Nang ipasok niya ang kanyang Sun Saint Energy sa identity token, isang misteryosong puwersa ang lumabas mula rito bago ito tumama sa hangin sa kanyang harapan. Ang hangin sa itaas ng mansyon ay nanginag kaagad bago ito kumalat sa parang ripple. Isang masukan ng tila bumukas sa hangin. Napakagandang formation. Gulat na bulalas ni Alvin. Bagamat narinig niya na ang tirahan ng isang tunay na alagad ay mayroong formasayon na nangangailangan ng isang susi, na siyang tanda ng pagkakakilanlan, upang makapasok ngunit hindi kapag lalabas, hindi niya maiwasang mapabulala sa pagkagulat nang maranasan niya ang kababalaghan ng formasayon sa harap niya. Pagkatapos noon, dumaan sina Alvin at Jano sa mga ripples na nagsilbing pasukan. Pagkapasok nila ay nawala na rin ang mga alon sa hangin. Nagsara na ang restriction formation. Matapos makapasok sa mansyon, dumating sina Alvin at Jano sa harap na patio. Napakalawak ng patio sa harapan. Bukod sa pagkakaroon ng lahat ng uri ng halaman, mayroon ding lawa na may mga isda sa loob nito. Kung ang isa ay lumakad sa pebbled lane, matutuklasan ng isa ang isang pergola na matatagpuan sa dulo nito. Sa gitna ng pergola, may isang mesang bato na napapaligiran ng 3 bangkito. Senior Brother Jano, mangyaring umupo. Naglakad sina Alvin at Jano papunta sa pergola. Pagkatapos sinenyasan si Jano na umupo, umupo rin si Alvin.
Junior brother Alvin, ano ang gusto mong itanong sa akin? Tanong ni Jano nang hindi pa rin pumapalibot sa bush pagkaupo nila. Senior brother Jano, bagamat kara-rating ko lang sa Saintland hindi pa katagal, nakarinig ako ng chismis ilang araw na ang nakakaraan. Masyado akong curious sa bagay na ito. Kung may alam ka tungkol dito, sana maliwanagan mo ako, Senior brother Jano, mataimtim na sabi ni Alvin. Huwag kang mag-alala, Junior brother Alvin. Hanggat ito ay isang bagay na alam ko, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko nang walang anumang pag-aalinlan. Same time at taos-pusong sinabi ni Jano. Bagamat alam ni Jano na si Alvin ay nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay maaaring hindi hihigit sa kanya, kinilala niya si Alvin bilang isang kaibigan dahil sa kanyang pinsan at pagkatapos na makasama siya. Natural, may isa pang dahilan kung bakit niya kinilala si Alvin. Mayroon siyang intuition na hindi titigil dito ang tagumpay ni Alvin. Gayunpaman, ito ay isang intuition lamang. Nahirapan siyang paniwalaan dahil si Alvin ay nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root. Kahit noon pa man, hindi nito binago ang paraan ng pakikitungo niya kay Alvin. Nakapanatag na ako ngayon na alam ko na ang iyong mga salita, Senior brother Jano. Ngumiti si Alvin bago naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Senior brother Jano, noong isang araw, narinig ko ang ilang elite na disipulo ng Saintland na lihim na nag-uusap na may isang saint girl o isang bagay na nakulong. Ano ang pinag-uusapan nila? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Jano nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Pagkatapos niyang maingat na tingnan ang kanilang paligid, sinabi niya sa mahinang boses, Junior brother Alvin, magandang pag-usapan ang tungkol sa saint girl ng fire worship sect sa pagitan natin. Gayunpaman, hindi mo dapat sabihin ang tungkol dito sa labas. Kung ang enforcement hall ay mahuli ito, tiyak na mapaparusahan ka dahil pinagbawalan tayo ng enforcement hall na pag-usapan ang saint. Seryoso ang ekspresyon ni Jano habang binabalaan niya si Alvin. Nakikita ko iyan. Kung hindi, ang iilang elite na disipulong iyon ay hindi magiging napakalihim kapag pinag-uusapan nila ito. Ngumiti si Alvin nang walang pakialam. Huwag kang mag-alala, Senior brother Jano. Ikaw lang ang nakausap ko tungkol dito. Curious lang ako sa saint girl ng fire worship sect natin. Dati, akala ko kilalang kilala ko ang sekta. Gayunpaman, hindi ko pa nabalitaan na may saint girl ang sekta noon, sagot ni Alvin. Hindi siya nangahas na sabihin kay Jano ang totoo. Hindi dahil sa hindi niya pinagkakatiwalaan si Jano, ngunit ito ay isang seryosong bagay at ayaw niyang idewit si Jano sa bagay na ito. Para sa kadahilanang ito, maaari lamang siyang maingat na magtanong tungkol sa bagay tungkol kay Kelly. Sa totoo lang, wala akong masyadong alam tungkol sa saint girl. Ang alam ko, narinig ko na rin ang mga tao sa paligid ko, sagot ni Jano, ang sabi-sabi ay ilang dosenang taon na ang nakalipas, isang saint girl ang napili ng fire worship sect namin noong siya ay isinilang. Gayunpaman, dahil sa hindi malamang dahilan, nawala ang saint girl na iyon. Hanggang sa nahanap na lang ang saint worship namin, ilang taon na lang ang nahanap at nahanap ang sect worship namin. Siya si Senior Sister Brianna. Senior Sister Brianna. Nagpakita si Alvin ng nabigla na ekspresyon. Siya ay tiyak na si Senior Sister Brianna ay dapat si Mildred na kinuha si Kelly noong panahong iyon. Ang taong iyon ang nagsabing siya ang nakatatandang kapatid ni Kelly. Naalala pa ni Alvin ang hitsura ni Mildred ay kapareho ni Kelly. Siguro kung natuklasan na ni Mildred ang presensya ko ngayong kumalat na ang pangalan ko sa fire worship sect, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata nang maisip niya si Mildred. Sa oras na iyon, si Alvin ay walang muwang. Hindi niya akalain na sasaktan ni Mildred si Kelly matapos siyang kunin dahil ito ay kambal na kapatid ni Kelly. Si Mildred ay isang walang awa na tao. Akalain mong itutulak pa niya ang sarili niyang kambal na kapatid sa apoy. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, isang apoy ng galit ang bumangon sa kanyang puso. Normal lang na hindi mo alam kung sino si Senior Sister Brianna dahil kara-rating mo lang sa Saintland, patuloy na sinabi ni Jano, ang buong pangalan ni Senior Sister Brianna ay Brianna. Katulad natin, isa rin siyang tunay na disipulo.
Gayunpaman, siya ay nasa ikapito na ranggo sa True Ranking at ika-951 sa Supreme Saint Ranking. Baka sa mga mata niya ang paggalang nang magsalita siya. Nakuha ni Alvin ang mas malalim na pangunawa kay Mildred nang marinig niya ito. Ang nangyari, ang tunay na pangalan ni Mildred ay Brianna. Bukod dito, isa rin siyang top-rated na henyo sa lupang banal ng Fire Worship Sect. Hindi lang iyon, ngunit ang senior sister Brianna ay isa rin sa mga bihirang henyo sa ating Fire Worship Sect Saintland. Ang kanyang amo ay si Guardian Heath, isa sa 3 dakilang guardians ng Fire Worship Sect. Nagpatuloy si Jano. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Alvin na mabigla. Hindi niya inaasahan na ang kapatid ni Kelly ay nagtataglay ng Indigo Innate Spiritual Root at rin ang direktang disipulo ng isang Fire Worship Sect's guardian. Hindi katakataka na itutulak niya ang sarili niyang nakababatang kapatid sa apoy. Ang lumabas, siya ang direktang disipulo ng tagapangalaga ng Fire Worship Sect. Tiyak na gusto niyang kumuha ng kredito sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa sarili niyang kapatid. Natigilan si Alvin sa katotohanan na ang kapatid ni Kelly ay nagtataglay ng isang indigo na innate spiritual root, ngunit ang apoy ng galit sa kanyang puso ay lumago sa isang napakalaking apoy habang iniisip niya ito. Higit sa lahat, sinasabi na ang senior sister Brianna ay ang kambal na kapatid ng Saint Girl. Nang sabihin ito ni Jano, hindi mahahalatang pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang nagkunwaring nagulat siya. Kambal na kapatid na babae. Kahit noon pa man, nagpa siya pa rin siyang itulak ang kanyang sariling kapatid na babae sa hukay ng apoy. Mukhang ang senior sister na ito na si Brianna ay isang malamig na tao, mapanlate na sabi ni Alvin. Junior brother Alvin, hindi mo naiintindihan ang senior sister Brianna. Umiling si Jano. Hindi naintindihan. Sumimangot si Alvin. Senior brother Jano, hindi mo ba sinabi na ang Saint Girl ay natagpuan at dinala pabalik sa Fire Worship Sect ni senior sister Brianna? Ngayong ang Saint Girl ay nakakulong sa enforcement hall, huwag mong sabihin sa akin na hindi niya ito kasalanan. Siyempre hindi. Umiling si Jano. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Alvin bago nagpatuloy si Jano sa pagpapaliwanag. Ang bulong-bulungan ay pagkatapos ibalik ni senior sister Brianna ang Saint Girl, itinago niya ito sa kanyang tirahan. Pagkaraan ng 2 o 3 taon, nadiskubre ni Renden ang bagay na ito. Matapos matuklasan ni Renden na si senior sister Brianna ay lihim na itinatago ang Saint Girl, iniulat niya ito sa enforcement hall na ito, ang Saint Girl's Hall dahil dito, ang Saint Girl's Due. Na medyo mahigit 2 taong gulang ay dinadala ng enforcement hall at nakakulong doon hanggang ngayon. Parang mapanglait ang boses ni Jano nang banggitin niya si Renden. 2010. Renden. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang ito ay malamig na kumikislap pagkatapos niyang marinig ang mga salita ni Jano. Bagamat unang beses niyang marinig ang pangalang ito, galit na siya sa taong ito. Ang lahat ng ito ay dahil sa babaeng ito kaya ang kanyang asawa at anak na babae ay nakulong sa Saintland Enforcement Hall. Parang na-misunderstood ko siya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Alvin na hindi niya naiintindihan si Brianna, ang nakatatandang kapatid na babae ni Kelly. Gayunpaman, hindi humupa ang alab ng galit sa kanyang puso. Binago lang nito ang target mula Brianna patungong Renden. Senior brother Jano, anong klaseng tao si Renden? Hindi maiwasang magtanong ni Alvin pagkatapos niyang huminga ng malalim para pigilan ang galit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Si Renden ay isa ring tunay na disipulo ng ating Fire Worship Sect. Siya ay nasa ika-9 na ranggo sa True Ranking. Siya rin ang nag-iisang babaeng disipulong nasa top 10 nanograms True Ranking bukod sa senior sister na si Brianna. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging malakas at may mataas na likas na talento, kilala siya sa kanyang masamang ugali, sabi ni Jano na may kawalang hiyaan, kahit ano pa man ang kanyang ginawang kaiyahiyang bagay. Pinakamasid sa lahat ng bagay na ginawa ni Jano. Tungkol sa Saint Girl.
Dahil sa dahilan kung bakit siya ay palaging nakikipagkompetensya sa senior sister Brianna na mas malakas kaysa sa kanya, gumawa siya ng lahat ng uri ng mga rig para lang magdulot ng gulo para kay senior sister Brianna. Ang usapin tungkol sa Saint Girl ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang magdulot ng gulo ang krimen ni senior sister Brianna na kahit na si Guardian Heath ay wala nang hinihintay na sagot para sa lahat paglilinang bago sila gumawa ng desisyon. Napabuntong hininga si Jano nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Rendan. Tatandaan kita. Nanlamig ang mga mata ni Alvin nang maisip niya si Rendan. Senior Brother Jano, sinabi mo kanina na ang Senior Sister Brianna ay ikapitong nirerango sa True Base. Tanong ni Alvin. Katulad sa akin, si Senior Sister Brianna ay isang tunay na disipulo sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage, sagot ni Jano. Nasa ikalawang anyo lang siya ng Saint Celestial Stage. Nasa second form ka na rin ng Saint Celestial Stage. Hindi ba masyadong malaki ang agwat sa pagitan ninyong dalawa? Siya ay nasa ikapito na ranggo habang ikaw ay nasa ika-27 na ranggo sa True Rankang, Senior Brother Jano. Natigilan si Alvin. Junior Brother Alvin, hindi mo alam ito. Kabilang sa 100 tunay na disipulo na nirerango sa True Rankang, bukod sa mga nasa top 3 at mga nasa bottom 30, lahat ng tunay na disciples, cultivation base ay nasa second form of the Saint Celestial Stage. Sinabi ni Jano, bagamat lahat tayo ay nasa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage, ang agwat sa pagitan ng ating lakas ay medyo katawa-tawa. Sa kasalukuyan, sa Dow Marshall Saintland, bukod sa mga nasa third form ng Saint Celestial Stage, ang mga nakarank sa Supreme Saint Rankang ay pawang mga elite powerhouses sa ikalawang stage ng Saint Celestial na pagsamba. 7 tao lang ang nirerango sa Supreme Saint Rankang. Ang taong nasa ika-8 na pwesto sa likod ni Senior Sister Brianna ay hindi pa sapat para ma-rank sa Supreme Saint Rankang dahil sa dahilan na si Senior Sister Brianna ay isang babaeng cultivator, si Rendan ay nagseselos kay Senior Sister Brianna, at siya ay laging naghahanap ng problema kay Senior Sister Brianna, kung mangyari ang lahat na si Sister Brianna ay totoo. Mga alagad. Sabi ni Jano sa isang hininga, ipinapaliwanag ang kahalagahan ng Supreme Saint Rankang. Ang kapatid ni Kelly ay malawak na kinikilala ng mga tunay na disipulo bilang kuya. Nalaman din ni Alvin na maraming powerhouse sa second form of the Saint Celestial Stage ang sumaikop sa kalahati ng mga lugar sa Supreme Saint Rankang. Sa Fire Worship Sect, ang Bronze Flame Elder ay karaniwang nasa unang anyo ng Saint Celestial Stage habang ang Silver Flame Elder ay karaniwang nasa third form ng Saint Celestial Stage. Ang Golden Flame Elders ay nasa fifth form of the Saint Celestial Stage. Ang dalawang Vice Sect Leaders ay nasa sixth form of the Saint Celestial Stage. Para sa makapangyarihang sect leader ng Fire Worship Sect at sa 3 dakilang Guardians, sila ay nasa 7th form o mas mataas ng Saint Celestial Stage. Kapag ang isa ay umabot sa yugtong iyon, ang haba ng buhay ng isang tao ay maihahambing sa universo. Sa Upper Province ng Dow Marshall Saintland, ang bilang ng mga powerhouse sa Saint Celestial Stage ay ibang-iba sa bawat yugto. Napakaraming powerhouse sa unang anyo ng Saint Celestial Stage na maihahalin tulad sila sa isang paaralan ng mga Silver Corps. Ang mga nasa yugtong ito ay hindi karapat-dapat na may rank sa Supreme Saint Rankang. Para naman sa mga nasa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage, bagamat hindi sila gaano karami kumpara sa mga nasa unang anyo, marami rin sila. Natural, mahirap para sa kanila na may rank sa Supreme Saint Rankang sa kanilang cultivation base sa second form of the Saint Celestial Stage. Karaniwan, isa lamang sa 10 powerhouse sa second form of the Saint Celestial Stage ang sapat na kwalipikado para may rank sa Supreme Saint Rankang. Batay dito, makikita ng isa kung gaano kahusay ang mga powerhouse sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage na kwalipikadong may ranggo sa Supreme Saint Rankang ay inihambing sa mga ordinaryong powerhouse sa second form ng Saint Celestial Stage. Ang kapatid ni Kelly, si Brianna, ay ang ganitong uri ng natatanging tao. Sa itaas, ang bilang ng mga nasa third form ng Saint Celestial Stage ay mas kaunti. Bagamat ang bilang ay mas kaunti, natural lang, hindi kasing liit ng bilang ng mga tao sa ika-4 na anyo o mas mataas ng Saint Celestial Stage. Ito ay makikita mula sa mga ranggo sa Supreme Saint Rankangs. Ang mga nasa ikalawang anyo o mas mataas sa Saint Celestial Stage ay maaaring ituring na espesyal din sa Dow Marshall Saintland.
Sila ay tulad ng mga gulugad ng tatlong malalaking sekta. Sa Dao Martial Saint Clan, bukod sa tatlong dakilang sekta, tanging ang Dragon Clan at ang Phoenix Clan ang nakahihigit sa mga first-rate na puwersa na may mga guardian sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Ang bilang ng mga tao sa 7th form o mas mataas ng Saint Celestial Stage sa kasalukuyang Dragon Clan ay hindi kasing dami kumpara sa tatlong dakilang sekta. Tungkol naman sa angkan ng Phoenix, dahil napakahiwaga nila, walang nakakaalam kung gaano karaming mga powerhouse ang nasa 7th form o mas mataas ng Saint Celestial Stage na mayroon sila. Gayunpaman, bilang isang clan na kasing sinaunang ng Dragon Clan, ang lakas ng Phoenix Clan ay hindi mas mababa sa Dragon Clan. Ang dalawang angkan na ito ay angkan din na ang tatlong dakilang sekta ay hindi nang ahas na madaling masaktan. Ito ay dahil mayroon silang mga powerhouse sa 7th form o mas mataas ng Saint Celestial Stage na nagbabantay sa kanila. Junior Brother Alvin, isantabi ang lahat, ang huling pamamaraan na ginamit mo para patayin si Wenyang ay sapat na para marang ka sa Supreme Saint Rangkang. Biglang sinabi ni Jano na parang may naalala lang siya, ang tatlong Palace of Death's Bronze Flame Elders at ako ay hindi makahuli ng kahit isang bakas ng iyong espada. Sa tingin ko ang mga elite powerhouse lang sa 2nd form of the Saint Celestial Stage ang maaaring makahuli ng bakas ng iyong sword, at ang powerhouses sa 3rd form of the Saint Celestial Stage ang makakahuli sa kilusan ng Saint Celestial Stage. Pinuri ni Jano si Alvin. Dahil dito, sa palagay ko ay imposibleng makahanap ng isang tao sa ikalawang anyo ng Street Celestial Stage na katapat mo. Kahit na mayroon, napakahirap na makahanap. Umaasa lang ako sa uri ng tulong na divine ability para ihagis ang sword technique na iyon. Dahil dito, pakiramdam ko ang huling espada ay isang purong hampas ng swerte. Umiling si Alvin. Junior Brother Alvin, masyado kang mapagpakumbaba. Mahigpit na pagsasalita, ang uri ng tulong na divine ability ay bahagi rin ng iyong lakas. Nakangiting umiling si Jano. Junior Brother Alvin, naniniwala ka bang sapat na ang labanan sa pagitan mo at ni Wenyang para may rank ka sa Supreme Saint Ranking? At saka, hindi magiging mababa ang ranking mo. Hindi pwede, di ba? Napatulala si Alvin. Hindi niya inasahan na siya ay magiging kwalipikado para may rank din sa Supreme Saint Ranking. Talagang hindi ito katarantaduhan. Talagang taglay mo ang ganoong uri ng lakas. Kapag nahayag ang iyong ranggo sa Supreme Saint Rangkang, malamang na magbabago rin ang True Rangkang sa Fire Worship Sect. Kung hindi ako nagkakamali, maaari kang mag-rank sa top 5 sa True Rangkang. Patuloy na sinabi ni Jano. Ang nangungunang 5 sa True Ranking. Napatulala si Alvin nang marinig niya ito. Gayunpaman, sa loob-loob niya, hindi niya iyon naisip. Pagdating ng panahon, mabubunyag ang katotohanan. Senior Brother Jano, dahil ang Saint Girl ng Fire Worship Sect natin ay ang kambal na kapatid ni Senior Sister Brianna at ang Senior Sister Brianna ay may indigo innate spiritual root, bakit hindi siya qualified na maging Saint Girl? Nangangahulugan ba ito na ang likas na talento ng Saint Girl ay hindi mas mababa sa Senior Sister Brianna? Naisip ni Alvin ang likas na talento ni Kelly. Ang likas na talento ni Kelly ay maaaring ituring na namumukod tangi sa Cloud Continent. Gayunpaman, iyon ay dahil nakainom siya ng 10,000 years stalactite milk. Gayunpaman, kahit na pagkatapos uminom ng 10,000 years stalactite milk, ang likas na talento ni Kelly ay maaari lamang ituring na ordinaryo sa Dao Martial Saint Land. Sa kanyang likas na talento, bakit siya ang napiling maging Saint Girl? Hindi maisip ni Alvin ang bagay na ito kahit gaano pa niya ito iniisip. Lalo siyang naguluhan nang malaman niyang ang kambal na kapatid ni Kelly, si Brianna, ay nagtataglay ng indigo innate spiritual root. Base sa alam ko, hindi napili si Senior Sister Brianna na maging Saint Girl ng ating Fire Worship Sect dahil ang kanyang likas na talento ay hindi kasing husay ng kanyang kambal na kapatid. Agad na sinagot ni Jano ang tanong ni Alvin, sa narinig ko, ang kambal na kapatid ni Senior Sister Brianna, ang Saint Girl, ay natuklasang nagtataglay ng isang violet na innate spiritual na sanggol. Seryoso ang ekspresyon ni Jano nang magsalita siya. Isang violet na innate spiritual root. Para bang isang kidlat ang tumama kay Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Jano. Si Kelly ay nagtataglay ng isang violet na innate spiritual root. Paano ito posible? Nahirapang paniwalaan si Alvin.
Kung si Kelly ay nagtataglay ng violet na innate spiritual root, bakit napakabagal ng kanyang cultivation speed? Patuloy na tanong ni Alvin, Senior Brother Jano, sa pagkakaalam ko, ang Saint Girl ay napakahina. Hindi pa nga siya nakakapasok sa Divine Saint stage. Ano ang nangyayari? Hindi ba siya nagtataglay ng violet innate spiritual root? 2011. Narinig ko na ang Saint Girl's innate spiritual root ay pansamantalang selyado dahil sa ilang kadahilanan. Ito ang dahilan kung bakit ang Saint Girl ay hindi namumukod-tangi. Jano ay sumagot, gayunpaman, hindi ko alam kung anong dahilan ito ay selyadong. Ito ay selyado. Sa wakas ay nalaman ni Alvin kung ano ang nangyayari. Sa wakas ay nagkaroon ng kahulugan ang mga bagay. Hindi pa rin ako makapaniwala na si Kay ay nagtataglay ng violet innate spiritual root. Nang maisip ito ni Alvin, hindi niya maiwasang matulala muli. Sa wakas ay nalaman ni Alvin ang gusto niyang malaman. For the time being, wala na siyang tanong kay Jano kaya nagpaalam si Jano kay Alvin di nagtagal. Matapos paalisin ni Alvin si Jano, pumili siya ng isang silid sa mansyon at pinasok ito. Matapos isara ang pinto, agad na inilabas ni Alvin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda at pumasok sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda na may pag-iisip lamang. Nakaupo siya sa hangin habang naghahanda siyang magtanim. Pagkatapos ng labanan sa Wenyang, tila ang aking cultivation base ay naging matatag. Tila tulad ng paghahagis ng elementary devouring tactic ng walang reserbasyon sa aking Sun Saint energy ay maaari ding mabilis na patatagin ang aking cultivation base. Sa una, si Alvin ay nakatagpo ng maraming mga hadlang nang ang kanyang cultivation base ay nakapasok sa tuktok ng Divine Saint stage. Sa kabila ng pagkakaroon ng mataas na likas na talento at tulong ng ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, mahirap para sa kanya na mabilis na makapasok sa exemplary stage sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Ngayong nakipaglaban na si Alvin kay Wenyang, ang kanyang cultivation base ay ganap nang naging matatag. Naramdaman ni Alvin na kung susubukan niyang makapasok sa exemplary saint stage ngayon, makakatagpo lang siya ng maliit na balakid na madaling madaig niya. Dapat akong pumasok sa exemplary saint stage sa panahon ng aking paglilinang sa oras na ito. Kapag nakalusot na ako sa exemplary saint stage, ang aking lakas ay maihahambing sa isang ordinaryong powerhouse sa ikalawang anyo ng Saint Celestial stage nang hindi man lang kailangang gamitin ang Jasper Celestial Sword. Inaasahan ni Alvin na makapasok sa exemplary saint stage. Kung ang sino man sa mga matatanda o alagad ng Fire Worship Sect ay maaaring marinig ang mga saloobin ni Alvin, sila ay matatakot sa kanilang talino. Ang isipin na ang isang tao na pumatay ng isang tao sa unang anyo ng Saint Stage ay hindi pa nakakarating sa Exemplary Saint Stage. Maaaring isipin ng isa kung kumalat ang balita tungkol dito, magdudulot ito ng kaguluhan sa buong Dao Martial Saint Land, lalo pa ang Fire Worship Sect. Sa aking kasalukuyang lakas, mas malakas lang ako kaysa sa isang ordinaryong powerhouse sa unang anyo ng Saint Celestial Stage kung hindi ko gagamitin ang Jasper Celestial Sword. Kahit Wenyang had mastered isang mataas na uri ng kilusan banal kakayahang, ang kanyang mataas na uri ng kilusan banal na kakayahan ay hindi sapat na malakas. Kung hindi, imposible para sa akin na abutin siya kahit na ginamit ko ang 100 Inscription Saint Sword at ang Swordplay Technique mula sa ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword, ang Sword Warding Heart. Alam na alam ni Alvin ang sarili niyang lakas. Kung hindi niya ginamit ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword, mas malakas lang siya kaysa sa isang ordinaryong powerhouse sa first form ng Saint Celestial Stage. Ang kanyang lakas ay magiging mas mababa sa ilang bihirang elite powerhouse sa unang anyo ng Saint Celestial Stage na nakabisado ang isang mataas na uri ng divine ability sa isang tiyak na antas. Nang patayin ko si Wenyang, ang tagapag-alaga ng Palasyo ng Kamatayan, si Nicolas, ay dapat na nagsimulang maghinala sa akin kahit na hinaranggan ko ang kanyang paningin. Parang hindi ko na magagamit ang Jasper Celestial Sword ng padalos-dalos kapag may Silver Flame Elder, naisip ni Alvin sa kanyang sarili, kung hindi, ang Jasper Celestial Sword ay malalantad sa kalaunan. Madaling maisip ng isa na kung ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword, na mas mahalaga kaysa sa 10 dakilang Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons ranking ay nalantad, maraming tao ang tiyak na magnanasa dito.
Sa oras na iyon, malalaman ng lahat ng powerhouse sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land ang tungkol sa pagkakaroon nito. Maaaring hindi maiangat ng ilang mahihinang powerhouse na iyon ang Jasper Celestial Sword dahil sa bigat nito. Gayunpaman, hindi magiging mahirap para sa mga nasa Saint Celestial Stage at sa itaas na iangat ang Jasper Celestial Sword. Nag-aalala si Alvin nang isipin niya ito. Kasabay nito, nagpasya siyang huwag gamitin ang Jasper Celestial Sword ng padalos-dalos maliban kung ito ay isang sitwasyon sa buhay o kamatayan o kung siya ay nasa isang sitwasyon kung saan walang mga powerhouse na naruroon na makikita sa pamamagitan ng kanyang mga paggalaw. Maglinang. Maglinang. Dapat akong pumasok sa Early Exemplary Saint Stage sa panahon ng closed door cultivation na ito. Pagkatapos kong lumabas sa aking closed door cultivation, pupunta ako at titingnan ang enforcement hall. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, ipinikit niya ang kanyang mga mata, ganap na inilubog ang kanyang sarili sa kanyang paglilinang. Ang Nine Dragons War Sovereign Technique. Habang pinakilos ni Alvin ang pamamaraan ng paglilinang, ang Heaven and Earth Spirit Energy sa loob ng silid ay walang tigil na lumundag sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa siyam na dragon na dalhin ito at patuloy na gumawa ng isang mahusay na chi circulatory cycle ng paulit-ulit sa pamamagitan ng kanyang 79 na Saint Veins. Dahil ito ang lugar ng paglilinang ng isang tunay na disipulo, ang kapaligiran ng paglilinang ay, natural, mas mahusay kaysa sa isang piling disipulo. Sa Northern Plethora Sect. Bilang isang first-rate na puwersa sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land, ang Northern Plethora Sect ay matatagpuan sa Western Region at matatagpuan sa malalim na kabundukan. Ngayon, nakatanggap ang Northern Plethora Sect ng hindi inaasahang panauhin. Sa sandaling dumating ang hindi inaasahang panauhin na ito sa labas ng ari-arian ng Northern Plethora Sect, hinarang siya ng isang patrolling elder ng Northern Plethora Sect na nanguna sa 10 nagpapatrulyang disipulo kasama niya. Ako ang Silver Flame Elder Argus ng Fire Worship Sect. Inilabas ng hindi inaasahang bisita ang kanyang identity token nang harapin ang patrolling team ng Northern Plethora Sect. Pinatunayan ng identity token na siya ay isang Silver Flame Elder sa Fire Worship Sect. Magandang araw, Elder Argus. Matapos marinig ng patrolling elder ng Northern Plethora Sect ang mga salita ni Argus at makita ang kanyang pagkakakilanlan token, mabilis siyang yumuko ng may paggalang. Bukod sa pagiging Silver Flame Elder sa Fire Worship Sect, isa rin siyang powerhouse na nirerango sa ika-139 sa Supreme Saint Ranking. Nahaharap sa tulad ng isang powerhouse, ang nagpapatrolya Elder Northern Plethora Sect, natural, ay hindi maglakas loob na kumilos discourteously. Magandang araw, Elder Argus. Ang 10 nagpapatrulyang disipulo na nakatayo sa likod ng nagpapatrulyang Elder ng Northern Plethora Sect ay yumuko din ng may paggalang kay Argus. Whoosh! Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Argus. Lumipad siya sa kanyang sarili sa Northern Plethora Sect at nagtungo sa isang sulok sa estate ng Northern Plethora Sect. Nang makita ito, ang nagpapatrolya na elder ng Northern Plethora Sect at ang 10 nagpapatrulyang disipulo ay hindi nagulat dahil matagal na nilang nalaman na ang Silver Flame Elder Argus ng Fire Worship Sect ay malapit na kaibigan ni Elton, ang ika-5 elder ng kanilang Northern Plethora Sect. Sa kasalukuyan, si Argus ay patungo sa lugar ng pagtatanim ng Elton, ang ika-5 elder ng Northern Plethora Sect. Bakit ka nandito? Mayroon bang anumang kagyat? Bahagyang natigilan si Elton nang makita niya ang pagod sa paglalakbay na si Argus. Ang kanyang ekspresyon ay agad na naging malubha. Alam ni Elton na kailangang ito ay isang kagyat na bagay para personal na dumating si Argus. Noong una, matagal lang tumingin si Argus kay Elton nang hindi nagsasalita. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay bumantong hininga siya bago sinabing, "Wenyang." Ay patay na. Boom! Ang mga salita ni Argus ay parang kidlat na tumama kay Elton. Si Wenyang ang kanyang panganay na anak. Siya rin ang pinag-asa niya. Gayunpaman, sinabi lang sa kanya ni Argus na patay na ang kanyang panganay na anak. Sa sandaling ito, naramdaman ni Elton na parang umiikot ang mundo. Hindi niya matanggap ang malupit na katotohanan ito. Hindi gaanong nawala si Elton sa kanyang kalmado noong nalaman niya ang pagkamatay ng kanyang bunsong anak na si Waldo. Aking pakikiramay. Sinabi ni Argus sa pagtatangkang aliwin si Elton nang makita niya kung gaano natigilan si Elton.
Si Elton ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect pagkatapos ng lahat. Gaano man niya hindi matanggap ang katotohanan ito sa kanyang puso, nagawa niyang mabawi ang kanyang kalmado sa maikling panahon. Ano ang nangyari? Tiningnan ni Elton si Argus na may dugong mga mata at mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Kilala niya si Argus sa loob ng maraming taon kaya alam niyang hindi magbibiro si Argus tungkol sa bagay na ito. Dahil dito, hindi niya pinagdudahan si Argus nang sabihin sa kanya na ang kanyang panganay na anak na si Wenyang ay namatay. Wenyang nakasign isang death pact sa Alvin sa aming fire worship sect ni Saint Land ng kamatayan upang ipaghiganti Waldo. Gayunpaman, sino ang mag-iisip na si Alvin ay nakatago ng maayos sa kanyang lakas? Dahil dito, pinatay niya si Wenyang, sabi ni Argus habang malamig ang pagsikat ng kanyang mga mata. Parang gusto niyang lumunin ang isang tao nang banggitin niya si Alvin. Boom! Ang mga salita ni Argus ay tulad ng isa pang kidlat na tumama kay Elton. Laking gulat niya. Matapos patayin ni Alvin ang kanyang bunsong anak na si Waldo, pinatay din niya ang kanyang panganay na anak na si Wenyang. Pinatay ni Alvin si Wenner. Paano ito posible? Nahirapan itong paniwalaan ni Elton. Hindi ako makapaniwala sa simula. Personal pa akong pumunta sa Saint Land para magtanong tungkol sa bagay na ito. Talaga nga ang katotohanan. Matapos ubusin ni Wenyang ang ipinagbabawal na tableta, pinatay pa rin siya ni Alvin sa palasyo ng kamatayan ng Saint Land ng Fire Worship Sect. Ang pamamaraan ng espada na ginamit ni Alvin upang patayin si Elton ay napakabilis na hindi napagtanto ni Wenyang kung ano ang nangyayari. Kahit na ang mga powerhouse sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage na naruroon sa eksena sa oras na iyon ay hindi mahuli ang isang bakas ng kanyang pamamaraan ng espada. Ang ekspresyon ni Argus ay naging mas graver nang matapos siyang magsalita. Nang marinig ang kanyang mga salita, hindi napigilan ni Elton na paliitin ang kanyang mga mata. Siya ay may ekspresyon ng hindi paniniwala at pagkalito sa kanyang mukha. Alvin is so strong. Gaano man kahirap paniwalaan ni Elton, wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang katotohanan. Pinatay ni Alvin ang aking mga anak at pinutol ang aking bloodline. Ang aming awayan ay hindi mapagkakasundo. Umungal si Elton. Tila nawala ang lahat ng kanyang kalmado, na inihayag ang galit sa kanyang puso. Elton, hindi na ngayon ang oras para magalit. Malamig ang pagsikat ng mga mata ni Argus habang mabilis niyang sinabi, dapat nating alisin si Alvin sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kahit ikaw at ako ay maaaring hindi maging katugma para sa kanya kung siya ay lumakas. Sa oras na iyon, sapat na kung hindi niya tayo papatayin, pabayaan mo siyang patayin siya upang ipaghiganti ang iyong mga anak. Nang marinig ang mga salita ni Argus, mabilis na nanumbalik ang pandaman ni Elton at pinigilan ang apoy ng galit sa kanyang puso. Nagpadala ako ng isang tao upang ipaalam sa iyo na maaaring nagmula si Alvin sa Lower Province. Nagpadala ka ba ng sinuman upang siyasatin ang bagay na ito? Tumingin si Argus kay Elton. 2012. Hindi. Nang marinig ni Elton ang mga salita ni Argus, umiling siya ng masama. Plano kong tipunin ang aking mga tao upang siyasatin muna ang kanyang background sa Upper Province. Kung walang resulta pagkatapos ng ilang sandali, ipapadala ko ang aking mga tauhan sa Lower Province upang mag-imbestiga pagkatapos. Bigyan mo ako ng grupo ng mga lalaki, at dadalhin ko sila sa Lower Province para imbestigahan ang background ni Alvin. Pakiramdam ko ay maaaring nanggaling si Alvin sa Lower Province, sabi ni Argus sa kanyang malalim na boses habang malamig ang kanyang mga mata. Sa kasalukuyan, hindi na makapaghintay si Elton na patayin si Alvin na pumatay sa kapwa niya anak. Katulad nito, hindi makapaghintay si Argus na makapaghiganti kay Alvin. Sa hindi mapagkakasundo ang awayan sa pagitan ni Argus at Alvin, madaling isipin na hindi siya magkakaroon ng magandang wakas kapag lumakas si Alvin sa hinaharap. Dahil dito, nagpasya siyang personal na gumawa ng hakbang. Magdadala siya ng ilang lalaki sa Lower Province ng Dao Marshal Saint Land upang imbestigahan ang background ni Alvin. Kapag nadiskubre niya ang background ni Alvin, tiyak na mahuhuli niya ang pamilya at mga kaibigan ni Alvin at pipilitin si Alvin na umalis sa Fire Worship Sect.
Kapag nakaalis na si Alvin sa Fire Worship Sect, magiging parang karne siya sa chopper board ni Argus. Hanggat nabubuhay si Alvin, hindi siya mabubuhay ng payapa. Natural, hindi alam ni Alvin ang nangyayari sa Northern Plethora Sect, lalo pa na ang first silver flame ng Black Turtle Sanctum ng Fire Worship Sect na si Elder Argus ang nanguna sa isang grupo ng mga powerhouse ng Saint Celestial Stage mula sa Northern Plethora Sect hanggang sa Lower Province sa pamamagitan ng Inter-Province Transportation Formation. Sa kasalukuyan, si Alvin ay ganap na nakalubog sa kanyang paglilinang. Siya ay ganap na nakakalimutan sa labas ng mundo. Sa hilagang rehiyon ng Dao Marshall Saint Land, sa isang lugar na natatakpan ng yelo at nyebe, nakatayo ang isang bundok na nababalutan ng nyebe. Ang bundok ay lumitaw na hindi mahalata dahil napapalibutan ito ng iba pang mga bundok na nababalutan ng nyebe na may iba't ibang laki din. Ang lugar na ito ay kakaunti ang populasyon. Usually, walang bisita dito. Sa gitna ng hindi kapansin-pansing bundok na nababalutan ng nyebe, isang palasyo ang nakatayo sa isang malawak na platapormang bato. Mayroong higit sa 10 katabing pavilion sa paligid ng palasyo. Kung ang isa ay libu-libong metro ang layo mula sa platapormang bato, hindi matutuklasan ng isa ang pagkakaroon ng platapormang bato kahit gaano pa kaganda ang kanyang paningin. Isang hallucinogenic formation ang inilatag sa stone platform na hamarang sa paningin ng isang tao. Mula sa malayo, ang lugar na ito ay lumitaw na ganap na puti dahil sa formation. Ang bundok na ito na nababalutan ng nyebe ay hindi naiiba sa iba pang mga bundok na nababalutan ng nyebe. Mahirap isipin na mayroong ibang mundo sa likod ng puting ambon. Whoosh! Habang umaalingaw-ngaw ang mahinang simoy ng hangin, isang magiliw at matikas na dalaga ang lumabas sa malapit na pavilion. Ang dalagang ito ay nagtataglay ng isang pares ng matalino at malikot na mga mata. Parang drawing ang kilay niya. Ang kanyang taglagas na mga mata at ang kanyang matangkad na ilong ay umakma sa kanyang halos perpektong cherry-like na bibig. Para siyang isang dilag na kayang magpabagsak ng isang bansa. Maya-maya pa ay dumating na ang dalaga sa isa pang pavilion. Sumigaw siya, "Hoy! Kawawang babae ka! Sinabi ba ng Senior Tio Propeta kung kailan siya babalik?" Kung narito si Alvin, makikilala niya ang dalagang ito na ang kagandahan ay maaaring magpabagsak sa isang bansa ay walang iba kundi si Nympha na itinuturing niyang nakababatang kapatid na babae. Hindi ako hamak na ladyboy. Isang banayad na boses ang umalangaw-ngaw mula sa pavilion nang matapos magsalita si Nympha. Bakas ng galit ang maririnig sa boses. Kung nakikinig lamang sa boses, hindi malalaman kung ang boses ay pag-aari ng isang lalaki o babae. Pagkatapos noon, anuman ang sinabi ni Nympha, walang mga tugon mula sa taong nasa loob ng pavilion. Siya ay ganap na hindi pinansin. Kaawa-awa kang babae. How dare you ignore a mighty miss like me? Nakataas ang isang kilay ni Nympha habang siya ay nagalit dahil sa kahihiyan. Creak! Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng isa pang pavilion. Nag-walk out ang isang binata. Ito ay walang iba kundi ang nakababatang kambal na kapatid na si Nangong. Isa rin siya sa mga pumalit sa Didymus progeny ng Seven Absolute Sect. Para kay Nympha, siya ang kahalili ng Red Dust progeny ng Seven Absolute Sect. Ang kawawang babae na kausap ni Nympha ay tinatawag na Heimdall. Siya ang kahalili ng Dark Shadow progeny ng Seven Absolute Sect. Ito rin ang pansamantalang ari-arian para sa Seven Absolute Sect sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Ito ay isang palasyo na may higit sa 10 pavilion na matatagpuan sa isang batong plataporma. Renz. Nang makita si Renz, lumiwanag ang mga mata ni Nympha habang lumipad patungo sa kanya. Miss Nympha. Nakangiting sinalubong siya ni Renz. Renz, pumunta kayo ni Chad sa Upper Province kasama ang kaawa-awang babae na iyon. Narinig mo ba siyang nagbanggit ng anuman tungkol sa kahalili ng unang absolute ng ating Seven Absolute Sect, ang Fog Rain Progeny, sa paglalakbay? Tanong ni Nympha nang hindi nagpapatalo. Oo, meron ako. Tumanggaw si Renz. Muling nagliwanag ang mga mata ni Nympha. Anong sabi niya? Sinabi niya na ang paglitaw ng kahalili ng unang absolute ng ating Seven Absolute Sect, ang Fog Rain Progeny, ay isang senyales na muling babangon ang Seven Absolute Sect. Ito rin ay kumakatawan sa simula ng isang mahusay na panahon.
Dahil dito, ang senior propeta ay sabik na hanapin ang mga kahalili para sa Didymus progeny, paliwanag ng Renses na hindi para sa Renses na ang katunayan ay para sa isang katotohanang propeta mga kahalili para sa Didymus progeny. Sa tingin ko si Chad at ako ay maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon na maging kahalili ng Didymus progeny. Sabi ni Renz. Alam na alam niya ang sarili niyang kakayahan. Napakalawak ng Dow Marshall Saint Land. Hindi magiging mahirap na makahanap ng isang pares ng kambal na kapatid na lalaki na higit na may kakayahan kaysa sa kanila kung may sapat na oras. Sinabi ba niya kung sino ang kapalit ng Fograin progeny at nasaan siya ngayon? Patuloy na nagtanong si Nympha. Tinanong ko siya, ngunit sinabi niyang hindi niya alam. Gayunpaman, sinabi niya na dapat malaman ng senior propeta at senior Hua ang tungkol sa kahalili ng Fograin. Sabi ni Renz habang umiiling. Hindi niya maiwasang magtanong sa huli, Miss Nympha, si Senior Hua ang iyong master kaya bakit hindi mo siya tanungin? Nagtanong ako pero ayaw niyang sabihin. Sumagot si Nympha na may mapait na ekspresyon, hindi ko rin alam kung ano ang inaalala niya. Hindi ito malaking bagay kahit sabihin niya sa akin kung sino ang kahalili ng Fograin. Huwag mong sabihin sa akin na natatakot siyang mabuli ko siya. Talagang misteryoso ang kahalili ng ulan. Napabuntong hininga si Renz nang may bakas ng kuryosidad na lumitaw sa kanyang mga mata. Parang may naalala siya, tumingin siya kay Nympha at nagtanong, Miss Nympha, bakit hindi ko nakita ang senior propeta at senior Juan itong mga nakaraang araw? Pumunta si senior Uncle Prophet upang kunin ang mga kahalili ng naglalagablab na Phoenix progeny at ng Propeta progeny. Para naman sa aking guro, mukhang hinahanap niya ang kahalili ng Kratos progeny, sabi ni Nympha. Ang Propeta progeny. Ang ibig mong sabihin ay alagad ng senior propeta. Nagningning ang mga mata ni Renz. Oo. Tumanggaw si Nympha. Nalaman ko lang na natagpuan na ni Senior Uncle Prophet ang kapalit ng kanyang supling ilang araw na ang nakakaraan. Base sa sinabi ng master ko, ang successor ng progeny na nakita ng Senior Uncle Prophet ay parang senior sister. Higit pa rito, mukhang senior sister din ang successor ng Blazing Phoenix progeny. Nang matapos magsalita si Nympha, isang pahiwatig ng pag-asa ang makikita na kumikislap sa kanyang mga mata. Umaasa talaga ako na ang Senior Uncle Prophet ay babalik ng mas maaga. Pagkatapos ay maaari kong makilala ang dalawang senior sisters. Kung gayon, ibig sabihin ba nito kapag bumalik ang Senior Propeta at Senior Hua, ang kasalukuyang kahalili ng 6 sa 7 absolute ay titipunin? Nagulat na tanong ni Renz. Tumanggaw si Nympha. Isasama ba nila ang Senior Propeta at Senior Hua ang kahalili ng First Absolute the Fograin progeny? Tanong ni Renz habang sabik na nakatingin kay Nympha. Hindi. Agad na umiling si Nympha bago niya sinabi, batay sa mga salita ng aking Panginoon, ang pangunahing dahilan kung bakit siya at ang Senior Uncle Prophet ay nagpunta upang dalhin ang kasalukuyang mga kahalili ng 3 pang absolute ay upang i-activate ang 6 absolute heaven-defying fate-changing grand formation para baguhin ang kapalaran nating 7. Ang Didymus progeny ay may 2 kahalili kaya't sinabi ni Nympha na 7 sa halip na 6 na tao. Baguhin ang kapalaran. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, isang nag-aalab at sabik na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang 6 Absolute Heaven-Defying Fate-Changing Grand Formation. Anong klaseng formation iyon? Nagtatakang tanong ni Renz. Sinasabi na ito ay isang formation na lumalaban sa langit na maaaring magpalaki ng ating innate spiritual roots. Batay sa sinabi ng aking master, kapag ang 6 Absolute Heaven-Defying Fate-Changing Grand Formation ay matagumpay na na-activate, ang innate spiritual roots ng 7 sa atin ay magiging indigo spiritual roots at least. Nang magsalita si Nympha, isang bakas ng pananabik ang maririnig sa kanyang boses. Kung tayo ay napakatalino, ang ating innate spiritual roots ay maaaring maging violet innate spiritual roots. Innate spiritual roots. Indigo innate spiritual roots. Violet innate spiritual roots. Natarante si Renz nang marinig ang mga sinabi nito. Ito ang unang beses niyang marinig ang tungkol sa innate spiritual roots. Hindi niya alam kung ano iyon, kung ano ang kinakatawan ng indigo o violet na innate spiritual roots.
Matapos ipaliwanag ni Nympha sa kanya, sa wakas ay nalaman niya ang tungkol sa innate spiritual roots at kung ano ang kinakatawan ng indigo at violet na innate spiritual roots. Bumilis agad ang kanyang paghinga. Hindi siya mapakali sa mahabang panahon. Si Miss Nympha, ang kapalit ng unang absolute ng 7 absolute sect, ang Fog Rain Progeny, ay hindi sasali sa 6 absolute heaven-defying fate-changing grand formation. Tanong ni Renz. Ito ay tinatawag na 6 absolute heaven-defying fate-changing grand formation para sa isang dahilan. Ang mga salitang 6 absolute ay tumutukoy sa 6 na absolute ng ating 7 absolute sect bukod sa first absolute, ang Fog Rain Progeny. Dahil dito, ang kahalili ng Fog Rain Progeny sa 6 Devonfing Progeny ay hindi lalahok grand formation. Isang pahiwatig ng selos ang maririnig sa boses ni Nympha nang magsalita siya. Sa sinabi ng aking guro, ang kahalili ng Fog Rain Progeny ay mas malakas pa rin kaysa sa atin kahit na walang tulong ng 6 absolute heaven-defying fate-changing grand formation. Kung kailangan kong hulaan, ang taong iyon ay tiyak na isang napakalaking henyo na nagtataglay ng violet na innate spiritual root. Ngayong narinig ko na ang iyong mga salita, talagang sabik na akong makilala ang kahalili ng Fog Rain Progeny. Siguro kung anong uri siya ng tao, sabik na sabi ni Renz. Gusto ko ring malaman kung sino ang maswerteng tao na nakakuha ng legacy ng first absolute ng 7 absolute sect, ang Fog Rain Progeny. Sabi ni Nympha. 2013. Sa loob ng pavilion, si Heimdall na nakasuot ng ganap na itim ay hindi maiwasang mapailang nang marinig niya ang pag-uusap ni Nympha at Renz. Natural, alam niya kung sino ang kahalili ng Fog Rain Progeny. Gayunpaman, dahil sa naunang pagtuturo ng matandang propeta, hindi siya gaanong nasabi sa harap ng Nangong brothers. Siguro anong klaseng ekspresyon ang mayroon si Nympha kapag nakilala niya ang sobrang freak na iyon sa hinaharap. Sa sandaling naisip ito ni Heimdall, isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang nakakaakit na mukha na nakatago rin sa ilalim ng itim na tela. Ito ay misteryoso, nagbibigay ng isang vibe na hindi pambabae o panlalaki. Mapalad na hindi nabasa ni Nympha ang kasalukuyang iniisip ni Heimdall. Kung hindi, pipilitin niyang pumasok at gagawa siya ng lahat ng uri ng paraan para ipakita sa kanya kung sino ang kahalili ng Fog Rain Progeny. Patuloy na lumipas ang oras. Isang buwan na ang lumipas sa isang kisap mata. Sa mata ng isang ordinaryong tao, maaaring ituring na mahaba ang isang buwan. Gayunpaman, sa mga tao sa Dao Martial Saintland, hindi ito maituturing na mahaba. Ang isang normal na closed-door cultivation lamang ay mas magtatagal kaysa dito. Sa Fire Worship Sect sa kanlurang lalawigan. Maraming standalone na lumulutang na isla ang lumibot sa Saint Island sa Saintland. Pinalibutan nila ang Saint Island na parang mga bituin na nakapalibot sa buwan. Ang mga islang ito ay ang mga tirahan ng mga Bronze Flame Elder ng Saintland at mga tunay na alagad. Creek. Biglang umalangaw-ngaw ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto mula sa isa sa mga lumulutang na isla. Ito ay walang iba kundi si Alvin na lumabas ng kanyang silid pagkatapos na nasa closed-door cultivation sa loob ng isang buwan. Natural, hindi ibig sabihin nito ay isang buwan lang siyang nagtanim. Ang daloy ng oras sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay 10 beses na mas mabagal kaysa sa labas ng mundo. Sa madaling salita, ang isang buwan sa labas ay nangangahulugang 300 araw na ang lumipas sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Pagkaraan ng isang buwan, ang tindig ni Alvin ay sumailalim din sa bahagyang pagbabago. Ang pagbabago ay napakaliit na hindi ito mapapansin ng isang ordinaryong tao. Panahon na para hanapin ko si Senior Brother Jano at magtanong tungkol sa Enforcement Hall. Bulong ni Alvin sa sarili habang pumailang lang siya sa langit, iniwan ang kanyang lumulutang na mansyon habang patungo siya sa isa pang floating mansion. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya nakalimutan ang kanyang layunin na sumali sa Fire Worship Sect. Sa kanyang paglalakbay upang hanapin si Jano, nakatagpo siya ng 2 tunay na disipulo. Ang 2 tunay na disipulong ito ay hindi alam kung sino siya. Mayroon bang ganyan sa mga tunay na disipulo? Magkasamang naglalakbay ang 2 tunay na alagad. Huminto ang isa sa kanila at lumingon kay Alvin. May bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata.
Nakita ko na ang mahigit 170 na tunay na disipulo, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang taong iyon. Naguguluhan niyang tinanong ang kasama niyang katabi, nakita mo na ba siya dati? Hindi. Umiling ang isa pang tunay na alagad. Marahil, kamakailan lamang siya ay naging isang tunay na disipulo. Kamakailan lamang siya ay naging isang tunay na disipulo. Nang marinig ito ng dating tunay na disipulo, nanlaki ang mga mata niya sa gulat habang sinabi, di huwag mong sabihin sa akin na si Alvin iyon. Alvin. Ang isa pang tunay na alagad ay agad ding nanlaki ang kanyang mga mata. Posible. Si Alvin lang ang naging tunay na disipulo kamakailan. Ang balita ng pagpatay ni Alvin kay Wenyang at pagiging isang tunay na disipulo isang buwan na ang nakalipas ay kumalat sa buong Fire Worship Sect. Kahit sa grupo ng mga tunay na disipulo, lahat ng wala sa closed-door cultivation at nasa sekta ay alam ang tungkol kay Alvin. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay hindi pa nakita noon si Alvin. Kung kailangan kong harapin si Wenyang na nakainom ng ipinagbabawal na tableta, malamang namatay ako. Hindi ako makapaniwala na nagawang patayin ni Alvin si Wenyang kahit na naubos na niya ang ipinagbabawal na tableta. Ang isa sa mga tunay na disipulo ay tumingin sa silwete ni Alvin habang sinabi niya, talagang mas malakas siya kaysa sa akin. Siguradong mas malakas din siya kaysa sa akin. Ngumiti ng pilit ang isa pang tunay na alagad. Bagamat pareho silang mga tunay na disipulo na nirerango sa true ranking, sila ay nirerango sa ibaba. Bahagya lamang silang mas malakas kaysa kay Wenyang. Ha! Si Alvin, natural, napansin ang mga tingin na nanggaling sa likuran niya. Napahinto siya. Gayunpaman, nang malaman niyang wala silang masamang intensyon, nagpatuloy siya sa pagsulong. Hindi nagtagal, dumating si Alvin sa labas ng isang lumulutang na isla. Ang lumulutang na isla na ito ay mayroon ding mansyon, katulad ng kanyang lumulutang na isla. Ito ang cultivation place ni Jano. Nang dalhin ni Jano si Alvin sa kanyang tirahan, nagkataon na napadaan din sila sa tirahan ni Jano, at itinuro ito ni Jano sa kanya. Senior Brother Jano. Tumawag si Alvin habang nakatayo sa labas ng lumulutang na isla. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit naglakbay ito sa formation sa lumulutang na isla at pumasok sa mansyon. Nakontrol ni Alvin ang lakas ng boses niya kung sakaling nasa closed-door cultivation si Jano. Kung ganoon, hindi niya gugustuhing magambala ang kanyang paglilinang. Gayunpaman, kung wala si Jano sa closed-door cultivation, maririnig niya ang boses ni Alvin. Whoosh! Sa sandaling tumawag si Alvin, isang figure ang pumailang lang sa langit mula sa mansyon. Para siyang bagzo ng hangin nang lumitaw siya sa tabi ni Alvin sa isang kisap mata. Junior Brother Alvin. Ang tao walang iba kundi si Jano. Nakangiting binati niya si Alvin bago niya ito inimbitahan sa kanyang mansyon. Parehong-pareho ang mansyon sa labas. Maging ang kapaligiran sa loob ay ganoon din. Sa pagkakataong ito, si Jano ang sinenyasan si Alvin na maupo sa pergola sa looban. Pagkatapos maupo sa harap ng stone table sa pergola, tinanong ni Jano si Alvin, Junior Brother Alvin, mayroon bang anumang agarang bagay para hanapin mo ako? Nakaisip si Alvin ng isang random na dahilan at sumagot ng hindi nagmamadali o mabagal, sa totoo lang, hindi ito isang kagyat na bagay. Curious lang ako tungkol dito. Anong bagay ito? Tanong muli ni Jano. Senior Brother Jano, magkano ang alam mo tungkol sa enforcement hall ng ating Fire Worship Sect Saintland? Tanong ni Alvin nang hindi nagpapatalo. Ang enforcement hall. Natigilan si Jano nang marinig niya ang tanong na ito. Nagtanong siya bilang ganti, Junior Brother Alvin, bakit ka interesado sa enforcement hall? Hindi sinagot ni Alvin ang tanong ni Jano. Sa halip, nagtanong siya, Senior Brother Jano, sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa Bronze Flame Elder ng Saintland na sinentensyahan ng kamatayan ng enforcement hall hindi pa katagal, tama ba? Oo, narinig ko ang tungkol dito. Ang Bronze Flame Elder ng Saintland na iyon ay tinawag na Hanzo. Siya ang dakilang direktang disipulo ng unang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum na si Arges. Kung pag-uusapan, ang kanyang pagbitay ay may kaugnayan din sa iyo. Tumanggaw si Jano. Malaking balita din sa Fire Worship Sect ang insidente ng Bronze Flame Elder ng Saintland.
Bilang isang tunay na disipulo, natural lang na narinig ito ni Jano. Dahil sa bagay na iyon, naging interesado ako sa enforcement hall. Senior Brother Jano, okay lang bang sabihin mo sa akin ang tungkol sa enforcement hall? Tumingin si Alvin kay Jano na may kakaibang ekspresyon. Tumango si Jano bago sumagot, hindi ko sasabihin sa iyo ang tungkol sa mga tungkulin ng enforcement hall dahil sigurado akong alam mo rin ang tungkol dito. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa mga tao sa enforcement hall. Nang marinig ang mga salita ni Jano, nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Ito talaga ang gusto niyang malaman. Sa enforcement hall, ang hallmaster ang may pinakamataas na awtoridad at siya ang namamahala sa pakikipag-ugnayan sa sect leader. Sa ilalim ng enforcement hall's hallmaster ay may 3 vice hallmasters. Dagdag pa sa ilalim nila ang ilang Silver Flame Elders, Bronze Flame Elders, at ilang tunay na alagad na naka-duty sa enforcement hall, paliwanag ni Jano. Mga tunay na alagad na naka-duty sa enforcement hall. Nagulat ang puso ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Jano. Dahil ang enforcement hall ay may mga tunay na alagad na naka-duty, hindi ba ibig sabihin ay magkakaroon siya ng pagkakataong makalusot sa enforcement hall? Nagsimulang maging aktibo ang kanyang isip. Kung makakalusot siya sa enforcement hall, ibig sabihin ay makikita niya si Kelly at ang kanilang anak na babae. Sa sandaling naisip nito, bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Napakatagal na panahon na mula nang magkita sila ni Kelly. Bukod dito, naroon din si Kelly at ang kanyang anak na babae. Hanggang ngayon, hindi pa niya ito nakikita. Siguro kung ang babaeng iyon ay kamukha ni Kelly o ako. Naging malumanay ang mga mata ni Alvin nang maisip niya ito. Dahil mabilis na nanambalik si Alvin, hindi napansin ni Jano ang mga pagbabago sa mga mata ni Alvin. Senior Brother Jano, sa pagkakaalam ko, ang Golden Flame Elders sa Fire Worship Sect ay maaaring maging sanctum leaders ng 4 symbol sanctums o mamumuno sa mga minahan sa 4 symbol sanctums. Gayunpaman, batay sa iyong mga salita, ang enforcement hall ay may hallmaster at 3 vice hallmasters na ang mga posisyon ay mas mataas kaysa sa Silver Flame Elders. Hindi ito naintindihan ni Alvin. Junior Brother Alvin, wala kang ideya. Mula nang mabuo ang ating Fire Worship Sect, ang enforcement hall's hallmaster at ang 3 vice hallmasters ay tumindig na bukod sa hanay ng mga elders sa Fire Worship Sect. Sabi ni Jano, ang enforcement hall ay isang standalone at eksklusibong lugar sa Fire Worship Sect na walang kinalaman sa enforcement hall kung saan ang sect ay may lakas, ang enforcement hall. Mas mababa sa 2 vice sect leaders ng ating Fire Worship Sect. Ang paliwanag ni Jano ay nakatulong kay Alvin na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa enforcement hall sa Fire Worship Sect. Nakikita ko. May alam na ekspresyon sa mukha ni Alvin habang nagtanong, Senior Brother Jano, nabanggit mo kanina na may mga tunay na disipulo na naka-duty sa enforcement hall. Ano ang dapat gawin ng isang tunay na disipulo kung gusto niyang maglingkod sa enforcement hall? 2014. Isang sabik na tingin ang makikita sa mga mata ni Alvin nang itanong niya ito. Bakit? Gusto mong maglingkod sa enforcement hall, Junior Brother Alvin? Gusto kong tingnan doon. Ngumiti si Alvin. Madali lang ito. Dahil sa pagiging mahigpit ng enforcement hall, papalitan nila ang grupo ng mga tunay na disipulong naka-duty buwan-buwan. Hanggat gusto mo, sino mang tunay na disipulo ay maaaring maglingkod sa enforcement hall, paliwanag ni Jano. Bukod dito, ang mga gantimpala ng paglilingkod sa enforcement hall ay medyo maganda rin. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi nila ibibigay ang interes ni Brother Lingan. Malinaw na ang reward na binanggit ni Jano ay tumutukoy sa contribution points. Sa kasalukuyan, si Alvin ay mayroong 1,000,000 contribution points. Natural, hindi siya magiging interesado sa maliit na stipend na ibinigay ng enforcement hall. Nang marinig ang mga salita ni Jano, agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Mabilis siyang nagtanong, Senior Brother Jano, gaano katagal bago muling palitan ng enforcement hall ang grupo ng mga tunay na disipulo? Hindi ko pa ito binigyang pansin noon kaya wala rin akong ideya.
Kung gusto mong malaman, pupunta ako sa Fire Remuneration Palace sa Central Square para magtanong tungkol dito, Junior Brother Alvin, sagot ni Jano. Sa tuwing babaguhin ng Enforcement Hall ang grupo ng mga tunay na disipulo, maglalagay sila ng abiso sa isang tunay na Remuneration Palace habang hindi ka nagsilbi sa Fire Remuneration. Sa Enforcement Hall sa nakalipas na 3 buwan, maaari mong tanggapin ang assignment at maglingkod sa Enforcement Hall. Minsan ay nagpunta si Alvin sa Fire Remuneration Palace pagkatapos niyang lumabas sa Palace of Death kaya hindi siya lubos na pamilyar dito. Isa ito sa maraming palasyo sa Central Square. Ang Fire Remuneration Palace ay isang lugar kung saan maaaring maglagay ng mga abiso para sa mga takdang aralin o tumanggap ng mga takdang aralin. Kahit na sino man iyon, ang isa ay makakapaglagay ng notice sa Fire Remuneration Palace hanggat ang isa ay may contribution points. Ang mga tumanggap at nakakumpleto ng mga takdang aralin ay hahanapin ang taong naglagay ng takdang aralin upang kunin ang kanilang mga punto ng kontribusyon. Ang Fire Remuneration Palace. Tumango si Alvin bago sabihin kay Jano, hindi ka na kailangang problemayan na pumunta sa Fire Remuneration Palace, Senior Brother Jano. Kaya ako nang mag-isa. Bukod dito, wala nang ibang bagay. I will take my leave and leave you to your business, Senior Brother Jano. Matapos ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Jano, agad na nagpaalam si Alvin kay Jano. Sa kasalukuyan, ang tanging naiisip niya ay ang Enforcement Hall. Hanggat maaari siyang maglingkod sa Enforcement Hall, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong makilala si Kelly at ang kanilang anak na babae. Sa sandaling naisip niya ito, medyo naiinip na siya. Pagkatapos umalis sa tirahan ni Jano, agad na pumunta si Alvin sa Saint Island. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa Central Square. Alam niya ang lugar kaya mabilis siyang pumunta sa Fire Remuneration Palace. Si Alvin. Sa sandaling pumasok si Alvin sa Fire Remuneration Palace, nakilala siya ng maraming disipulo ng Saint Land. Naging sentro siya ng atensyon sa Fire Remuneration Palace. Naakit niya ang atensyon ng higit sa kalahati ng mga alagad ng Saint Land sa Fire Remuneration Palace. Siya si Alvin. Hindi siya mukhang espesyal, sabi ng isang alagad ng Saint Land na nakakunot ang noo habang nakatingin kay Alvin. Siya ang pumatay kay Wenyang, ang tunay na disipulo, sa palasyo ng kamatayan noong 1 buwan at pumalit sa kanyang lugar bilang isang tunay na disipulo. Siya yun. Huwag mo siyang maliitin. Nandoon ako noon sa Palace of Death. Siya ay napakalakas. Kahit si Wenyang na ang cultivation base ay nakalusot na sa unang anyo ng Saint Celestial Stage at nakainom ng ipinagbabawal na tableta ay hindi tugma para sa kanya. Ang huling sword technique na ginawa niya ay napakabigat. Kahit ang 2 Palace of Death's Bronze Flame Elders ay hindi ito nakita ng malinaw. Nandoon din ako. Naglagay ako ng taya kay Wenyang at natalo ako ng kabuoang 3,000 contribution points. 3,000 lang ang natalo mo, pero natalo ako ng 5,000, okay. Habang ang grupo ng mga disipulo ng Saint Land ay tumingin kay Alvin, nagsimula silang mag-usap sa kanilang sarili. Sa huli, parami ang mga alagad ng Saint Land ang campaign kay Wenyang dahil sa pagiging inutil, na naging dahilan upang mawalan sila ng maraming contribution points. Sa ngayon, ang bawat counter sa Fire Remuneration Palace ay puno ng mga tao. Nandito sila para maglagay ng assignment o tumanggap ng assignment. Pumili si Alvin ng counter at naglakad palapit. Habang naglalakad si Alvin patungo sa counter na iyon, mahigit 10 disipulo ng Saint Land na nakapila sa harap ng counter na iyon ay agad na sumuko kay Alvin dahil sa takot. Elder, ilalagay ko ang assignment ko mamaya. Ang disipulo ng Saint Land na nasa harap ng counter na maglalagay na sana ng kanyang assignment ay agad na nagsabi sa elder ng Fire Remuneration Palace sa likod ng counter sa takot nang makita niya si Alvin na naglalakad patungo sa counter na kinaroroonan niya na parang natatakot siyang bugbugin siya ni Alvin kung siya ay bahagyang mabagal. Sabay-sabay nawala ang linya sa harap ng counter. Hindi nagulat si Alvin nang makita niya ito. Dati, nang pumunta siya rito kasama si Jano, nasaksihan niya ang katulad na eksena. Alam niyang bahagi ito ng pribilehiyong maging isang tunay na disipulo. Kahit na ito ay isang mundo kung saan ang mga malalakas ay iginagalang, hindi pa rin basta-basta magagamit ng isang tao ang lakas sa bawat pagkakataon, tama ba? Ikaw si Alvin.
Nang dumating si Alvin sa counter, agad na lumiwanag ang mga mata ng Bronze Flame Elder sa likod ng counter. Pinag-aralan niyang mabuti si Alvin mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ano man ang mangyari, ang pangalan na madalas na binabanggit sa Fire Worship Sect ay si Alvin. Dahil dito, hindi nakapagtataka na mawawalan ng katahimikan ang Elder ng Fire Remuneration Palace kapag nakita niya si Alvin. Oo. Walang ekspresyong tumango si Alvin. Nandito ka ba para maglagay o tumanggap ng assignment? Tanong ng matanda sa Remuneration Palace sa likod ng counter nang makabawi siya. Elder, gusto kong itanong kung kailan babaguhin ng Enforcement Hall ang grupo ng mga tunay na disipulong naka-duty. Tanong ni Alvin nang hindi nagpapatalo. Gustong maglingkod ni Alvin sa Enforcement Hall. Maraming mga alagad ng Saintland ang namangha nang marinig nila ang kanyang mga salita. Kadalasan, ang mga tunay na alagad na naglilingkod sa Enforcement Hall ay nandoon para sa contribution points. Gayunpaman, hindi ba't si Alvin ay nanalo ng 1,000,000 contribution points noong isang buwan? Bakit siya interesadong maglingkod sa Enforcement Hall? Hindi ko mawari. Wala talaga akong ideya kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Kung mayroon akong 1,000,000 contribution points, hindi ako magsasawang maglingkod sa Enforcement Hall. Kahit na gusto mong maglingkod doon, kailangan mo munang maging isang tunay na alagad. Hindi ka tunay na disipulo, kahit na binayaran mo ang Enforcement Hall na may contribution points, hindi ka pa rin tatanggapin ng Enforcement Hall. Sa Fire Remuneration Palace, nag-usap-usap ang mga alagad ng Saintland. Walang sino man sa kanila ang makaalam kung bakit gustong maglingkod ni Alvin sa Enforcement Hall. Ito ay malawak na kinikilala sa Fire Worship Sect na ang paglilingkod sa Enforcement Hall ay isang mahirap na gawain. Kung hindi, ang Enforcement Hall ay hindi magbibigay ng ganoong kabigat na gantimpala. Makalipas ang 10 araw. Bagamat hindi alam ng Elder ng Fire Remuneration Palace kung bakit interesado si Alvin na maglingkod sa Enforcement Hall, sumagot pa rin siya. Sa oras na iyon, ang Enforcement Hall ay maglalagay ng assignment sa Fire Remuneration Palace. Maaari kang pumunta sa oras na iyon para tanggapin ang assignment kung interesado ka. Salamat sa impormasyon, kuya. Tumango si Alvin at tumalikod para umalis. Nang papaalis na siya, nakarinig siya ng kaguluhan sa labas ng Fire Remuneration Palace na naging dahilan para mapahinto siya. Ha! Kasabay nito, nakita ni Alvin ang isang matikas at magandang figure na naglalakad papunta sa Fire Remuneration Palace sa gitna ng kaguluhan, na umaakit sa mga tingin ng maraming mga alagad ng Saintland sa loob ng Fire Remuneration Palace. Isang babaeng tunay na alagad. Agad na lumipat ang tingin ni Alvin sa uniforme ng bagong dating. Masasabi niyang eksklusibong uniforme iyon ng isang tunay na alagad. Higit sa lahat, ito ay isang babaeng tunay na disipulo. Habang patuloy siyang nakatingin sa itaas, sa wakas ay nakita niya ang hitsura ng kabilang partido. Napakaganda niya para matawag na kagandahan. Gayunpaman, kumpara sa kanyang mga asawa, sina Li Fei at Kelly, marami siyang kulang. Si Senior Sister Rendan. Senior Sister Rendan. Habang pinag-aaralan ni Alvin ang babaeng tunay na disipulo, narinig niya ang magalang na sigaw ng maraming disipulo ng Saintland sa Fire Remuneration Palace. Kailan yan? Nang marinig ang pangalang ito, natigilan si Alvin. Nakita niyang pamilyar ang pangalan. Sigurado siyang narinig na niya ito sa isang lugar noon. Binaliwala lang ni Rendan ang magalang na pagbati ng mga disipulo ng Saintland. Mayabang na itinaas niya ang kanyang ulo habang naglalakad papunta sa isa sa mga counter sa Fire Remuneration Palace. Naalala ko na ngayon. Sa sandaling ito, sa wakas ay naalala ni Alvin kung kanino niya narinig ang pangalang ito. Narinig niyang binanggit ni Jano ang pangalang ito noong isang buwan. Nag-iwan ito ng malalim na impresyon sa kanya dahil sinabi sa kanya ni Jano na dahil sa babaeng ito, ang Saint Girl na ibinalik at itinago ni Brianna sa kanyang sariling tirahan sa loob ng 2 hanggang 3 taon ay iniulat ni Rendan sa Enforcement Hall. Dahil dito, dinala at ikinulong sa Enforcement Hall si Brianna, ang Saint Girl, at ang kanyang anak na babae na medyo lampas sa edad na 2. Kasalanan lahat ng tunay na disipulong ito, si Rendan. Siya si Rendan. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang ito ay malamig na kumikislap. Naglakad siya hanggang sa hamarang siya sa dinadaanan ni Rendan. Halatang natigilan si Rendan nang may hamarang sa kanyang dinadaanan. Siya ay katutubo na huminto.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.